Treasure hunter ka ba o mahilig sa mga kayamanan? Ang kayamanan, para sa marami, ay ang pinakahuling gantimpala sa paglalakbay. Ngunit sa likod ng bawat kwento ng pagyaman, may mga misteryo at banta na hindi nakikita. May mga nagsasabing ilang kayamanan ay may bantay na demonyo at ang pagkuha rito ay may kapalit na higit pa sa material na bagay. Magbabalik tayo sa ilang kwento ng mga treasure hunters na naglakbay sa madilim na kalsada at kung paano sila humarap sa puwersang higit sa kanilang inaasahan. Sa video na ito, malalaman mo mga sekreto sa likod ng tinaguriang Demon Guarded Treasures. Manatili hanggang dulo dahil baka ikaw na ang susunod na makaranas ng kakaibang pagsubok. Sa kabundukan ng Baguio sa Pilipinas, matagal nang kumakalat ang kwento tungkol sa isang kayamanang inilibing ng mga sinaunang tao. At kalaunan ay sinakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga lokal na alamat, isang misteryosong lalaki na kinilala bilang si Mang Ben ang nagtangkang makuha ang ginto sa tulong ng ritual. Subalit nakasalubong siya ng isang presensya na hindi niya inaasahan. Isang demonyo na may pulang mata at maitim na usok na bumabalot sa katawan. May mga nakakita kay Mang Ben na nagsisigaw habang tinatakasan ang lugar. Ayon sa kanya, ang demonyo ay nagpakita ng mga simbolo ng kasakiman at bighati. Mula sa gabing yun, hindi na siya nakapagtrabaho at kalaunan ay bumigay ang kanyang kalusugan. Ang kakaibang pasa at mga sugat sa kanyang katawan ay patunay sa sinapit niya. Isang linggo pagkatapos ng kanyang pagkamatay, natagpuan ng pamilya niya ang kanyang journal kung saan isinulat niya ang kabuuan ng kanyang engkwentro. Sa Spanish silver coins in the catacombs of Seville, Spain. Sa ilalim ng Seville, Spain, matatagpuan ang isang sinaunang catacomb na pinaniniwala ang ginamit noong panahon ng mga Romano. Noong dekada 70, isang kilalang treasure hunter na si Fernando Alcazar ang nakatanggap ng impormasyon tungkol sa mga silver coin na iniwan ng mga conquistador. Ngunit bago siya pumasok, siya ay binalaan ng mga lokal na ang mga katakomba ay may nagbabantay na hindi nila matukoy. Sa kalaliman ng gabi, si Fernando ay nagpatuloy sa kanyang paghahanap, ngunit nang marating niya ang isa sa mga lihim na silid, naramdaman niya ang matinding lamig at nakakita siya ng mga anino na gumalaw sa kadiliman. Biglang may narinig siyang tinig na nagbababala. Ang sinumang magnakaw ay tiyak na magdudusa. Nang subukan niyang umalis, natapa siya sa dilim at nakita ang isang bungo na may mga marka ng maliliit na kuko. Parang nilalang na kumakayod papalabas mula sa loob. Pagbalik ni Fernando, kinakailangang sumailalim siya sa therapy dahil sa mga bangungot at paulit-ulit na mga boses na naririnig niya. Ayon sa mga tala ng kanyang doktor, naranasan ni Fernando ang tinatawag na possession syndrome, kung saan may masamang presensya na tila sumusubok kumontrol sa kanyang diwa. Ay naman ay pumunta sa Valley of Kings sa Egypt. Sa loob ng isang libingan sa Valley of the Kings sa Egypt, may mga kasulatan tungkol sa isang kayamanang inilibing ng isang pharaoh na may sumpa laban sa sinumang makikialam dito. Si Dr. Michael Evans, isang kilalang archaeologist, ay nagdala ng kanyang grupo para sa isang excavation sa loob ng libingan na ito noong 2002. Ayon sa kanya, nakatagpo sila ng isang kakaibang artifact, isang maliit na estatwang may simbolo ng isang nilalang na may sugat at mga pakpak.
Nang matagpuan ng estatwa, nagsimula ang mga hindi may paliwanag na pangyayari. Ang mga kasamahan ni Dr. Evans ay nakarinig ng mga bulong at ang ilan ay nakaramdam ng pananakit ng ulo at pagkahilo. May nagsabing nakakita sila ng itim na usok na bumabalot sa estatwa tuwing binabanggit ang pangalan ng Pharaoh. Pag-uwi nila, isa sa mga kasamahan ni Dr. Evans, si Lucas, ay sinasabing pinapanaginipan niya ang isang demonyo na may sungay na pareho sa nakita nilang estatwa. Makalipas ang ilang linggo, nadiskubre ng grupo ang isang sinaunang sulat na naglalaman ng babala mula sa mga pari ng Pharaoh na nagsasabing ang sinumang magnanais ng kayamanan ay magbabayad ng kanilang kaluluwa. Dumako naman tayo sa Canada. The Pirates Gold of Oak Island. Ang Oak Island sa Canada ay isa sa pinaka-controversial na lugar sa mundo ng mga treasure hunters. Marami na nagtangkang hanapin ang sinasabing piratang ginto sa lugar. Ngunit ilan sa kanila ang namatay at nakaranas ng mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. Noong 1965, si Daniel McGinnis at ang kanyang grupo ay sinubukan ang kanilang suwerte sa paghukay. Ngunit bawat metro ng kanilang paghukay ay tila may hadlang na lumilitaw. Mga patibong, tubig na biglang dumadaloy, at ang hindi may paliwanag na mga tunog sa gabi. Isang gabi, nakita ng grupo ang isang lumang barko at sa dagat na tila napapalibutan ng mga anino. Nang malapitan nila ito, biglang naglaho ang barko at isang demonyong anino ang bumalot sa kanila. Pagbalik sa mainland, nagdala si McGinnis ang ilang mga bagay mula sa site, kabilang ang isang sirang bahagi ng kahoy mula sa nasabing barko. Ngunit paglipas ng ilang araw, nagsimula siya makaranas ng matinding depresyon at paranoia. Nasa kanyang diary ang kanyang salaysay tungkol sa pagsumpa ng isang nilalang na nagpakita sa kanyang mga panaginip, at ang mga ilang psychologist ang nagsabing tila may mental breakdown si McGinnis pagkatapos ng expedition. Mula sa Baguio Mountains hanggang Oak Island, tila marami pa ring misteryo sa mundo ng treasure hunting na hindi kayang ipaliwanag ng agham. May mga kayamanang hindi basta-basta maaangkin, at may mga espiritu at nilalang na tila nagbabantay ng mga ito. Ang tanong ngayon ay, hanggang saan mo kayang maglakbay para sa kayamanang hindi kayang bilhin ng pera? At handa ka bang harapin ang mga puwersang hindi mo nakikita? Kung may kilala kang mga kwento tulad nito o may personal kang karanasan, huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magdadala sa atin sa mga lugar na hindi naaabot ng liwanag. Salamat sa panonood at mag-ingat dahil ang kayamanan minsan ay may mas mataas na kabayaran. Hanggang sa muling pagkikita.